Okay. Sige po. Ayan, okay na. Ayan. So, yung key verse po natin is 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. So, ito po yung tinatawag nating love chapter. So, ang sabi dito, love is patient, love is kind, it always protects, always trust, always hope, always persevere. So, napakaganda po ng definition ng tunay na pag-ibig, no? Ang tunay na pag-ibig, patient, no? Laging nagtitiwala, no? Laging nagpoprotekta, laging may pag-asa, laging nanatili o nagtutuloy, persevere, no? So, kung hindi ganyan yung pag-ibig natin, no, hindi po yun yung panintunan ng tunay na pag-ibig. So, kasi always trust, always hope, always persevere. No? So, sa atin po bilang mga nadito, no? Kanina yung mga, bakit natin diniscuss yung mga challenges? Kasi nga, pagod, walang oras. So, ang kailangan natin gawin, ito yung suggestion ng ating seminar. So, keeping the faith alive despite busy schedules. No? Sa kabila ng ating mga kaabalahan, kailangan po hindi po natin napapabayaan ito. No? Kasi, tandaan nyo, darating ang panahon, ano yan eh, ewan ko nakita nyo dun sa Facebook, may stages daw. Dati engineer, ngayon pion, no? Ano ba yun? Foreman, di ba? May mga stages yan. Darating ang araw, kahit gusto mo, sa isip na lang, di ba? Kaya yung kung meron dito na kung meron dito na nasa edad na pero nagagawa pa, bonus yun, no? Kaya dapat ito pinagpapasalamat, no? Hindi natin ito pinababayaan, di ba? So, yung despite of our busy schedules, maraming mga challenges. Anong challenges? Sa work, sa parenting, responsibilities. Pero, may mga practical ways po tayo para ma-nurture yung ating busyness, no? Kahit busy tayo, yung mga simple action to stay connected. Ano yan? May sino yung mga mag-asawa dito hindi lilipas ang isang araw na hindi magte-text? O lumilipas ang araw na pagdating nyo na lang sa bahay kayo nagkikita, nag-uusap? Meron ba? Ha? Meron din. No? O yung maya naman nagko-communicate, meron naman dito. So kailangan ganun. Nagko-communicate kayo. Hindi pwedeng lilipas ang araw na hindi kayo magko-communicate, no? Kahit text lang yan, o kamusta, kahit sabihin mo, pauwi na ako, o ano, kailangan may communication. So, kailangan, sa simple action, meron tayo napaparamdam na, hello, nandito ako, ganun, di ba? So, sa atin, no, yung importance, ano yung importance ng affection, no? Sabi dun sa Song of Solomon, let him kiss me and kisses with the kisses of his mouth. So, alam nyo ba, kilala nyo ba si King Solomon? Kilala nyo si King Solomon? So, si King Solomon, alam nyo ba kung ilan ang asawa ni King Solomon? Wala nang tatalo doon. No? 1,300 ang asawa. No? Legal wife yun, ha? Legal wife. May 700 concubines. May kabit pang 700. So talk about sex, no, wala nang tatalo sa lahat siguro. Imagine, kung ngayon na uso yun, yung lahat siguro ng mga Miss Universe, Binibining Pilipinas, lahat yun dadaan sa kamay niya. Kasi hari. Ganun katindi. No? So, si King Solomon, kaya nga, isa din yung nagsulat ng vanity, vanity, all is vanity. No, kasi lahat ng bagay, yaman, no, karanyaan, ay natikman niya, no? Parang ingay. Yun kung ano, tahimik lang, no? Alam ko, nagka-problema tayo sa space, pero
ito yung ano natin, no? Mag-activity kayo ng tahimik. No? Sandali na lang to. Tatapos na rin tayo. Okay. So, yung mga small gestures, no, kailangan may impact yan. Alam mo yung paghipo-hipo sa buhok ng asawa nyo, paghihimas-himas nyo, baka mamaya, sa Pilipinas kasi, ano, yung manok yung hinihimas eh. Diba? Buti pa rin, sabi nung ano, buti pa ikaw yung manok mo, hinihimas mo. Tsaka aso, pastor. Aso, pati aso. Ayan ha, yung may mga aso dyan, no? Baka yung aso na lang ang hinihimas nyo, hindi nyo na hinihimas yung mga asawa nyo. Ganun din ha, kailangan yung, baka mamaya, nagre-reklamo yung asawang babae yung hinihimas, baka ganun din naman yung asawang, ano, lalaki, yung paniparamdam na lang ng lalaki. Puro na lang dahilan, red alert. No. Isang beses ng buwan lang nagkaka-red alert, ha? Baka, meron ba dito 2 beses? 3? Baka dinadahilan niya na hindi ayos yun. Okay. So, role of affection. Yan, napakahalaga. No? Ano yung role? So, meron pong role ang affection. So, physical touch. No? So, hugs, kisses, holding hands, mahal yan. Kailangan po yan sa mag-asawa. No, inayakap nyo, inahalikan nyo. No? Points yan, points. No? Kaya lang, siyempre tayo nagtatrabaho. Di ba? Iba-iba trabaho natin. Mamaya, galing ka sa labas. Tapos, gusto mo, pagdating ng bahay, hahalikan ka ng asawa mo. Diba? Paano naman, siyempre, kung mabaho ka pa? Siyempre, kailangan, yung, yung beso lang muna. Ayan, beso lang. So, anong punto? Kailangan, nag-aayos din tayo. No? Baka mamaya kasi, marami kasing ganyan yung nagiging problema sa mag-asawa. Kapag mag-asawa na, napapabayaan na yung hindi na nag-aayos, no? Hindi na nagpapaganda, no? Nasusunod tuloy ng best friend. Alam niyo ba yun? No, sakit ko, nasusunod tuloy ng best friend na may tattoo dito. Nagkabali ka na ba? Nagkabali ka na ba? Sila naman na nagpatato. Yun ang sinasabi ko. Solving nyo munang mag-asawa. Huwag nyo munang i-broadcast. Tapos magkakabalikan kayo. O kaya galit na galit siya no, Derek Ramsey, no? Di ba? Updated ako, ha? Nagalit tuloy si Derek, eh. Sabi, solving nyo munang mag-asawa yan. So, kailangan po yan, ano? So, verbal affirmation. So, madalas sa ating mga lalaki, hindi tayo showy. No? Hindi tayo showy. Pero dapat yan, siyempre, yung nagsasabi ka ng I love you, di ba? Kahit kailangan kasi yan no? Sa mag-asawa na nagpapakita tayo ng affection. So sabi niya, verbal affirmation, compliments, word of appreciation. So it's small act of service. No? Dito, may mga malalambing ba yung pinagtitimpla nyo ba ng kape? Sabi niya, no, preparing coffee. Oh, sarap yung no, sana all. No? Pinagtitimpla ba nyo ng kape? Inaabutan nyo ba ng chinelas? No? Tapos, pag naliligo ba si mister, piniprepare nyo ba yung mga underwear? Diba, ganyan kasi yung nakikita ko nung araw eh. No? Pag sa, ang naliligo si mister, inaabot na yung underwear, tapos hinihila na papasok. Diba? Style yun eh. No. Ano lang? Sinasabayan. Yung pala yung kaya iabot yung underwear, sasabayang maligo. Yung pala style. Yan nakita nyo yung sa mga veterano. Sa veterano nyo na narinig yan, ha? Okay, so keeping intimacy alive, prioritizing connection beyond routine interaction. So, minsan kasi dahil nga sa sobrang busy natin, yung mga routinary, no, yun ang iiwasan natin mga kapatid. Kasi life is a choice, life is so short, puno na ng stress, puno na ng problema ang buhay. Tayo po ang gagawa ng paraan para sumaya. Amen? No, niniwala kayo doon? Kaya nga, it's all about effort. No? Kailangan po tayo yung gumagawa ng paraan. So, keeping intimacy alive, no, yung
yung mga routine, kasi dapat po kasi sa buhay natin, huwag nating makita kasi, alam nyo, tulad ngayon, no? Bukas, Lunes, no? Gigising tayo, mag-aayos, magtatrabaho. So, Martes, gano'n na naman, Miyerkules, Huwebes, gano'n. So, ang buhay, routine eh. Nandiyan na po yan, no? Routine na ang buhay, pero meron po tayong choice para magawa ito o maging masaya sa bawat araw. Totoo? No? So, kasama po yan doon sa ating pag-aasawa. Alam nyo ba, no? Hindi ko to sinasabi dahil ako ang expert dito. But 90% ng ikaliligayan nyo sa buhay ay dahil kung sino ang mapapangasawa. Agree? Agree? Kasi araw-araw, sino kasama mo? Sino katabi mo? Oh. Yung mga fixed marriage. Ha? Fixed marriage. Yun nga. Paano kung hindi sila nag-click doon sa fixed marriage? No choice dapat. Ha? No choice, di ba? So, kaya nga, ang everything is a choice. Alam nyo ba, sino nakapanood ng Milan? Yoro Pascual. Nung bagong dating ako nun Milan ikat 2009, 2008, something like that, yung Milan. Ano ang sabi ni Claudine Barreto? Ako na, kailangan mo ako. Ngayon nare-realize kong mali pala. No? You would not say to someone, no? Hindi mo sasabihin dapat sa isang tao na mahal kita kasi kailangan kita. It's a foolish thing to say. No? Kasi selfish ka nun. Kaya mo lang siya mahal kasi kailangan mo siya. Dapat, mahal kita kasi pinili kita, gusto kita. Galing. Di ba? Mahal kita kasi pinili kita, gusto kita. Oh. Di ba? So, wag mo ito sasabihin sa mga partner nyo na mahal kita kasi kailangan kita. No. Mahal kita, pinili kita, gusto kita. It's a choice. No. Kaya nga mga kapatid, alam nyo ba, ang sabi ng Biblia, ang yaman, ang karunungan, no, ang karangyaan ay namamana. Pero hinihingi sa Diyos ang mapapangasawa. Yan ang prinsipyo ng Biblia. No? Kaya yung mga asawa nyo ngayon, no, yan ay bigay ng Diyos. Kung hinihiling nyo. No? Kaya yung mga youth, yung mga wala pang asawa, mga single, si Jude yan. Pag humiling ka, specific. No? Ito gusto ko, Lord. Ito yan, hinihiling. No? Baka bigyan pa ng isang, di ba? Umalis daw. Ha? Umalis daw. Umalis. Baka bumalik. No? So, mahalaga po yun, no? Sa Diyos, nang ibinibigay ng Diyos yung mapapangasawa natin. So, kaya nga, yan po yung very crucial eh. Kasi nasabi ko sa inyo, 90% maniwala kayo. No? Kahit i-research nyo pa yan, 90% ng ikasasaya nyo sa buhay ay nakadepende kung sinong makakasama nyo. No? Imagine, no, yung matutulog ka, babangon ka, mukha mo yung makikita niya, di ba? Yung everyday kasama mo sa buhay, no? Kailangan, no, you have made the right decision. So, dito tayo, marital intimacy, no? So, ano yung design, no? Ano ang design ng sexuality, no? Sorry po kung nung nagpa-invite ako, ang sabi ko, against tayo sa LGBTQ. No? Hindi tayo against dun sa tao, against tayo doon sa practice. Kaya sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-invite ng same-sex. No? Kasi ang disenyo po ng Diyos, no? At sabi diyan, God designed human beings as sexual being. He created both male and female. No? Male and female lang po. As two, but complementary sexes. No, male. No, bakit P? Male. No, bakit may P yung male? Yung babae. Kasi merong fetus. Di ba? So, kahit anong gawin ng sensya, no,
magpalit ng ari, magpalit ng kung ano-anong retopahan, wala po yung bahay bata, walang pitos. No, so yun ang design ng Diyos. So sa pagkakaano pa lang, no? Sa pangalan pa lang, di ba? Male, female, no? So yung man, saka woman, bakit yung who? Merong who? Womb. Galing talaga nito. First honor to. Di ba? May womb. No, may bahay bata. Oh, di ba may bahay bata? Kaya yun ang tawag. Woman. Tapos, nung kinuha si, alam niyo ba, nung kinuha si sa Tadyan, di ba sabi kinuha sa Tadyan, si Eva. Eh, yung nagising si Adan, nakita niya. Sexy. Walang damit. Woo! Woo, man! Ha? Yun yun. Kaya woman ang tawag. Woo, man! Ganun yun. So, yan yung history. No? So, nakukuha ng pastor na yun yung mga pinagsasabi. No. Okay. So, ang sabi, ano pa? Complementary. Alam nyo ba ibig sabihin ng complementary? Ha? Ibig sabihin, tingnan nyo yung katawan natin. Lalaki, di ba? Babae may boobs, lalaki wala. Oh, ang pangit naman, pareho kayo may boobs. Di ba? Yung ari, di ba? Yung isa, flat, isa haba. Di ba? Complementary. Isa entrance, isa entering, no? Di ba giving, isang giving, isang receiving. O, di ba complementary? Eh, paano kung parehas kayo? Pareho kayong mag-give? Pareho kayong mag-receive? Di ba? Tapos, paano yung entrance sa kayong exit? No. Yung ini-entrance, exit yun. Di ba? Gets, di ba? Hindi nyo nagigit siya. No, kaya complementary po yan, mga kapatid. No? No. So, hindi po pwede. No, yan po ang disenyo. No. Kailangan may giver, may receiver. No? Hindi pwedeng pareho nag-give, isa pareho nagre-receive. No? Hindi po yun ang disenyo. No. So, a blended design marriage. Sabi dyan, God designed us for hetero. Ano po ang ibig sabihin ng hetero? No. Kaya nga yung anong tawag sa mga same-sex? Homo. Kasi same. Same sila. So hindi po yun. Hetero. God designed us for heterosexual marriage. God has defined marriage as a special covenant relationship between one male and one female. No? So, sabi dito sa Romans 26 verse Romans 1:26 to 27, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din naman ang mga lalaki, ayaw nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. So, sinasabi ng Biblia yung likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nauumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklang na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So, brothers and sisters, we are not judging the people. No, tatandaan yan. So, laging sinasabi ko sa mga kapatiran, paano pastor kung merong gustong pumasok sa church? No? Couple. Same sila. Gusto nilang mag-church. So, welcome. Welcome silang magsimba, welcome silang umattend. Pero, kung sila, ang gusto nila is to join. No? To join the congregation, maging membro, maging member ng church. Kakausapin ko sila. No? Are you willing to surrender? To change? No? Gusto niyo ba na magbago? Pag sinabi nila, no, I cannot give up. Sabihin nila, i-give up niyo yung relationship niyo kasi nga mali. Pag sinabi nilang, we cannot change. Gusto lang namin ng companionship. Sasabihin ko sa kanila, maghanap na lang kayo ng iba niyong makakasama na masasamahan. Kasi hindi ganun ang disenyo ng church. At ako, bilang pastor, I'd rather lose you
I rather, doon na kayo sa iba magpapastor. Kasi ako bilang pastor, ituturo ko sa inyo ang panuntunan ng Biblia. Ituturo ko sa inyo kung ano ang tama. Regardless yan, hindi ko gusto yung, kasi, pastor, kasi malakas ka kong kumita, malakas ka kong ibigay sa church nyo. Ibigyan ko kayo ng malaking offering. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin ay yung makakasama na ma-share namin yung tunay na salita ng Diyos, yung tunay na sinasabi ng Biblia. No? So, as a pastor, mas gusto ko pa na maghanap na lang kayo ng ibang church. No? Kaysa magpunta kayo. So, ang prinsipyo, we don't reject the people. We reject the sin. Yung kasalanan ang hindi natin pwedeng i-tolerate. No? So, God's sexual design for our lives, so mayroong exclusive design. So, anong ibig sabihin ng exclusivity? No? So, God designed marriage for wholehearted relationship. No? Ano ang sabi ng Biblia? Bakit sinabi wholehearted? Ang sabi, you cannot serve two masters. No? Kaya nga, sino kumanta nung sana dalawang puso ko? Ha? Sabi, sana dalawang puso. Kasi hindi kaya ng isang puso na magmahal. Alam niyo ba yun? Kaya sinabi nung kumanta na sana dalawang puso niya, hindi niya kayang magmahal ng sabay, ng pareho. Diba? Meron siyang mas mamahalin. No? Sino ba yung mga playboy dito nung araw? Mami na. Yung mga nagsabay ng mga girlfriend. Diba? Kahit marami kayong naging girlfriend, meron kayong laging mas mahal, kaya yun yung pinipili nyo. Diba? Hindi nyo pwedeng mahalin. Oo. You cannot serve two masters. No. It's either na mas mahal mo yung isa o mas paglilingkuran mo yung isa. No. So sa pag-asawa, a spouse literally belongs to each other. Isa lang. No. At ito ang nakakatuwa. No. Isipin nyo to. Bakit yung mga organs, yung mga sexual organs natin, anong tawag sa Tagalog? Anong tawag sa Tagalog? Ha? Di ba? Ari? Di ba sabi ari? Di ba ari? Bakit ari ang tawag? Naisip nyo ba yun? Bakit ari? Ha? Kasi pag-ari. Pag kayo mag-asawa na, yung ano mo ng babae, pag-aari ng lalaki. Yung ano ng lalaki, pag-aari ng babae. Naisip nyo ba yun? Natatawa si Mrs. Judy. May ibang nagmamayari. Pero pag-aari pa din. Di ba? Yun ang logic eh. Kaya nga, lagi kong sinasabi, alam nyo ba, ang wikang Pilipino, napakaganda. No? Kasi imagine pati yun, ari ang tawag, no? Pag kakinasal, pag-aari na ng lalaki, pag-aari na ng babae. Di ba? Galing ano? So, ang exclusive design ng Diyos, isa lang, no? Monogamy, no? Hindi polygamy, no? Isa lang po, no? So, permanent design, ano pa? Enduring, no? Marriage is for life, no? So, habang buhay na po yan. So, therefore, what God has joined together, let no one separate. Kaya nga po tayo pag gumaharap sa dambana ng Diyos, till death do us part. Di ba? No? Till death do us part. So, alam nyo ba, sa panahon ni Moises, pinayagan niya ang divorce. Pastor, totoo ba yan? Kala ko ba kailang nang nagka-divorce? Hindi. In the Old Testament, pinayagan niya ni Moises. Bakit? In the only grounds, isa lang ang grounds. Isa lang ang pwedeng maging dahilan ng divorce nung araw. That is sexual immorality. Kung nagtaksil yung babae o yung nagtaksil yung lalaki, yun lang yung grounds. Ngayon, ano? Yung malakas na humilik, pwede mo ng divorce. Buti na lang, hindi ko ginagawa. Diba? Yung konting mga problema lang. Ano yung dahilan? Mental incapacity ba yun? Diba? Ganun yung dinadahilan sa abogado. So, ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng paghiwalay. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, alam nyo ba? Sinimento ni Jesus Christ
Kung kay Moises, pwede ang divorce, kay Jesus Christ hindi. No? Kaya nga, sa pag-aaral po ng Biblia, mga kapatid, lagi nilang inaano, wala yan sa New Testament. Sa Old Testament lang yan. Yung mga pagbibigay, yung mga tithes na yan, yung mga divorce sa Old Testament lang. Hindi nila alam, nung dumating si Jesus Christ, nilevel up niya lahat ng law. No? Nilevel up niya lahat. So, doon sa Ten Commandments, sabi, thou shalt not commit adultery. Ang sabi ni Jesus Christ, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa isang tao, nagkukumit ka na ng adultery sa puso mo, o tumingin ka lang, o sinong mas mataas? Sinong nag-level up? Sinong mas matindi ang nagbigay ng batas? Si Moises o ang ating Panginoong Jesus? So, kailangan po na iintindihan natin ito. No? At tayo bilang mga mananampalataya, bahagi po ito. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, it's all about choice. No? Bago kayo pumasok dyan, ako, Pastor, sabi ko na nga ba kung maibabalik ko lamang. Wala naman sigurong ganun dito. Ano? Lahat pa dito happy. Mamaya, masisi nyo pa ako, gawin nyo. No? Alam ko na ako naman naniniwala and in my heart na lahat kayo dito masaya. Kasi nga kamay ng lahat ng masaya. Wala! Ako kayo. Kahit ngayon lang. Sabihin nyo, masaya kayo. Diba? Kasi mga kapatid, ang sabi, till death do us part na yan eh. Pagyamanin nyo na yan, mahalin nyo na yan, wala nang choice. No? So, sabi nga natin, yung ikaliligayan nyo, it's all about choice. No? Mag-adjust na. No? Mag-adjust na tayo. Okay, so daily application, no? Kindle the love, prayer and commitment. So, to prioritize romance. No? So, mga kapatid, sa atin, no, sa buhay mag-asawa, no, yung mga simple nothings, no, minsan kasi, yun yung nawawala eh. Yung sweetness, yung thoughtfulness, yung sobrang familiarity, yun po yung wag natin iaalis, no, na dahil matagal na tayo, na tayo, yung masyado ng, maiintindihan niya na to. So, wag po ganun. Dapat everyday, no? Lalo doon sa mga bata pa talaga na kailan ng mga nagsipag-asawa. Make it your goal, no? To express your love. No, lagi yung mahalin lalo, ipakita yung pagmamahal palalo, no? At doon sa mga batikan ng mga daddy, sila Tita Desi, no, yung mga na nila nasurpas na nila. So, at ako, I agree, naniniwala ako na yung mga sinasabi natin ngayon ay napatunayan nila na tama. Tama, amen, agree, di ba? So, mainam din yung nakadalo sila kasi dito, yung papatunayan ba nila, no? Isi-certify nila yung itong mga sitwasyon na ito ay no, nandito tayo ngayon, meron tayong time to adjust. Tapos sila naman, through their experience in life, napatunayan na nila na tama. No? So, pinagdaanan na. Yun. So, prayer and commitment, no, to prioritizing romance. No? Kailangan po yan mga kapatid kasi regalo po. Tatandaan nyo, no? As long as you are under marriage, no, sex, no, the sex life, the intimacy is a gift. No? Ang lahat lamang po ng problema is all about 3 letters. No? 3 letters. S-I-N. No? Ang lahat ng problema ng mag-asawa, no, ay mag-uugat pong lahat yan doon sa sin. No? Lahat ng hindi pagkakaunawaan, lahat ng trust, ng hindi pagtitiwala, no? Yung mga stress, yung mga suffering, lahat po yan doon nag-ugat, doon sa kasalanan. No?